Magandang maulap na kalangitan sa inyo mga kababayan. Ganon din sa mga kalalawigan ng Aurora. Bagamat dito sa lalawigan ng Aurora ay makulimlim at humampas din ang medyo malakas na hangin, subalit wala namang mga nasira na mga estruktura, subalit merong mga ilang binahang mga kailugan. Kaya pa rin naman na itatalang o napapabalitang mga nag-suffer dahil lang sa bagyong Luis na dumaan. Ngayon ay nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Pula pa rin ang kalangitan at pabugso-bugso pa rin ang pag-ulan dahil nga sa maulap nating kalangitan na nag-iipon ng mga tubig ulan. Bagamat ang ilang lalawigan gaya ng Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, ang Cagayan, Isabela at iba pang mga lalawigan ay nagkaroon din ng mga pagbaha. Subalit nagpapasalamat tayo sa Panginoon at hindi naman ganun kalakas ang bagyong ito at hindi nagawang pumasok o magkaroon talaga ng tuwirang landfall at makapanira ng todo sa mga kabahayan, struktura at sa buhay ng mga tao. Ganon din dito sa lalawigan ng Aurora na lagi nating binabantayan ito. Nagkaroon din ng paghahanda at pagmamonitor ang ilang mga kagawad ng kapulisan dito sa lalawigan ng Aurora. Binisita rin ng mga kailugan at tiningnan ang pagtaas ng ilog ng mga tubig. Dapat din talaga na nagsisipaghanda rin ang mga ahensya ng pamahalaan ng provincial government ng Aurora upang paghandaan ang mga pagdating ng mga bagyo sakuna upang maagap na makatutugon sa mga pangangailangan ng mga taong maaapektuhan sa mga delikadong lugar, sa tabing ilog, sa mga babahain, tabi ng bundok, tabing dagat. Dapat mga rescuer, mga MDRMO ng bawat LGU, PDRRMO, kahit sa mga barangay, BDRRMO. Ganon din po yung mga truck, backhoe o bulldozer, yung mga panghawi po ng mga bumagsak na mga o babagsak na mga puno, nasirang daan para mabuksan muli. Kita naman natin itong ginagawa nitong mga nakalipas na taon, bagyo, evacuation centers at ganun din yung mga pagkain, mga relief goods. Sana nga at magkaroon talaga ng mga agarang tulong, hindi lamang mga makinarya sa mga masasira o masasalantang mga kalsada o mga lugar, kundi yung mga pangangailangan lalo na sa mga pagkain o mga relief goods, lalo na yung DSWD food boxes. Hindi katulad nung dati na maraming mga nag-e-expect na mabibigyan ng mga tulong ng mga relief goods pero marami ang hindi nakatanggap at sumakit ang kalooban at napili lamang at ang nabigyan. Gamat ang lalawigan noon ng Aurora ay nagdeklara ng state of calamity, may apektado rin ang hindi nakatanggap binagyo, pati yung mga yero na request ay hindi rin nagsidatingan yung sa iba. Hindi katulad ng mga dating state of calamity, basta't nagkaroon ay ng deklarasyon ang probinsya ay nagpapamigay ng mga pangangailangan sa mga nasalanta, mga nabagyo. Hindi man sila gaanong naapektuhan. Subalit may mga nasirang mga kabahayan o mga pananim, sila ay umaasang matutulungan, subalit marami ang hindi na nagtitiwala sa pamahalaan dahil sa pagdulog nila ay hindi rin sila napagkakalooban. Sana isa iyan sa maisaayos ng bawat lalawigan ng Pilipinas sa tuwing dumarating ang mga bagyo. Marami lamang pondo ang pamahalaan at bilyon-bilyon nga na ninanakaw lamang
at kailangan ito ay tunay na maipamudmod sa mga pangailangan ng mga mamamayan sa tuwing merong mga sakuna o trahedya. At dapat maaga pang nakahanda ang mga kinauukulan at hindi tinitipid at hindi nangangawala ang mga ayuda, ang tulong sa mga mamamayan at patas at hindi pinipili lamang yung mga, lalo na yung mga masasamang politiko na pinipili lamang yung bibigyan ng ayuda o mga barangay na bibigyan ng ayuda at hindi naman ang lahat na nangangailangan. Tunay na maraming mga problema pa ang mga lalawigan o ang bansa, kaya't dapat magkaroon ng matitinong leader, matitinong mga pamunuan, mga halal ng bayan. Kinakailangan mamili ang mga mamamayan ng totoong tunay na lingkod na may malasakit sa bayan. Sa mga mamamayan, hindi lamang pagpapayaman ng sarili upang madama ang kanilang kalinga sa panahon ng mga sakuna at trahedya, mga kalamidad, mga bagyo, lindol at iba't iba pa. Maraming pera ang pamahalaan na hindi napakikinabangan ng mga mamamayan. Napakikinabangan lamang ito ng mga politiko at iilan nilang alipores at mga kapamilya. Itong mga uri ng mga naluluklok ang dapat talaga matanggal at hindi na makabalik at dapat ipanalangin tanggalin ng Diyos. Sa kanilang panunungkulan, hindi pala para maglingkod ng tapat, maging public servant, kundi mga politiko lamang na nanginginain at nagnanakaw at nagpapayaman sa kaban ng bayan na dapat sana'y ayuda, dapat sana'y ibigay sa mga nangangailangan sa panahon ng mga sakuna o trahedya. Ulit-ulit na lamang ang reklamo ng mga mamamayan kaugnay doon sa mga binabahang palpak ng mga proyekto ng mga flood control, dahil sa mga tinipid, dahil sa mga kinulimbatan ng mga korap at kawatang politiko na mga nag-interes sa itutulong sanang mga proyekto, tulong at mga ayuda, financial or relief aid, pero kinikbakan ng mga masasamang mambabatas o mga politiko. Ayuda na dapat sana sa mamamayan pero hindi na ibibigyan ng mga mamamayan kundi doon lamang sa kapolitikan nila. Yan ang dapat ng mabura at ipanalangin mawala sa Pilipinas. Sila nawa ang unang tamaan ng dilubyo. Dito pala sa lalawigan ng Ororas, particular sa Maria Aurora, binaha lumaki ang ilog ng Kadayakan River, ganun din sa Dipakulaw sa Janid Spillway, pati lahat halos ng kailugan dito sa Central Aurora dahil sa bagyong Luis na dumaan. At sa low pressure area na nasa La Union at sa may paparating pang bagyo ayon sa Pag-asa report. Ito ang ating latest satellite image kung saan nga yung minomonitor nating bagyong Luis noong mga nakaraang araw. Kagabi ay humina na nga lamang at isa na lamang low pressure area. So etong dating si Bagyong Luis na LPA na lamang ay huling namataan sa vicinity ng Bagao sa may Cagayan. At maliban nga dito kay Luis, meron pa tayong isang minomonitor na low pressure area na nasa coastal waters ng La Union. So etong dalawang low pressure area na ito ay mababa or napakababa ng tsansa na muling maging bagyo in the next 24 hours. Gayunpaman, itong dalawang low pressure area na ito ang magpapaulan sa Northern Luzon and Central Luzon area. Samantalang yung Southwest Monsoon o habagat ang magpapaulan sa areas ng Metro Manila and then ilang parts ng Southern Luzon at westernmost portions nga ng Visayas area. Samantalang, maliban dito sa dalawang low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, meron tayong minomonitor na bagyo sa labas ng ating PAR. Ito si Bagyong Dolphin. And as of 3 a.m., ito ay huling namataan sa layong 2,330 kilometers east-northeast ng Northern Luzon or extreme Northern Luzon. Etong si Bagyong Dolphin ay posible ngang kumilos or kumikilos sa direksyong westward at 25 kilometers per hour. So dahil nga pakanluran yung direksyon nitong si Dolphin ay not ruled out yung pagpasok nito sa ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman mananatili ito sa may malapit sa boundary ng northern
part ng Philippine Area of Responsibility. So, hindi naman natin nakikita or less likely yung landfall scenario and direct effect nitong si Bagyong Dolphin. Gayunpaman, habang ang lumalapit ito sa ating bansa, ay posible nitong ma-enhance yung southwest monsoon at asahan nga natin na magiging maulan sa ilang areas ng ating bansa, mostly sa may kanlurang bahagi. So kung magiging maulan sa malaking area ng bansa natin, mas malakas yung mga pag-ulan sa western section ng bansa when it comes to southwest monsoon. At yan nga munang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-uulat. Para sa NSK News ng NSK TV Channel, Narciso Co. Reporting.